Pagbaba ng bilang ng mga nagpapakasal na Pilipino, ating pag-uusapan kasama si Binibining Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Ms. Mylene, magandang tanghali and welcome back. Masayang pamilya! Hello Always a pleasure to have you, ma'am. Ma'am, ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagsak ng 10.2% ang rehistradong kasal noong 2024. Ano yung nakikita niyong pangunahing dahilan sa patuloy na pagbaba ng bilang ng nagpapakasal sa bansa? So, first of all, it's an honor again, ASEC, no, na naimbitahan kami dito. So, nakikita natin yung talagang preferences ng mga Pilipino sa ngayon regarding marriage and cohabitation. So, sa study po ng Commission on Population and Development, we found out that yung Filipinos po talaga, they prefer na yung economic well-being muna nila yung kanilang priority bago magpakasal. So, nakikita natin na dun sa cohabitation study po natin, nakikita ng ibang mga Pilipino, it's a next step for a committed relationship o kaya nabuntis na po, so they see it as a practical arrangement. And nakikita po nila mahal daw magpakasal. ASEC. At kita naman natin, no? Pero actually, if we really look into it, actually, mura naman talaga magpakasal. Mahal po pag with the frills. Pero in fact, pag gusto lang natin magpakasal, yung license lang yung babayaran, yung mga LGU fees or yung local government unit fees. Pero other than that, mura naman po talaga. Pero yung with the frills, yun yung mga nakikita ng ating mga Pilipino, ng ating mga kababayan. And mahirap daw magpakasal kasi madami daw requirements. And at the same time, yung nakikita po sa social media is discouraging to Filipinos na ang hirap kasi naghihiwalay lang yung mga Pilipinong nagpapakasal. So, ba't pa natin isusuungin yung ganitong sitwasyon kung mahirap pang makipaghiwalay? So, yun po yung mga reasons kung bakit bumababa talaga. So, from 5% in 1993 to 19% in 2022. So, nakita natin talagang bumaba, no, yung mga nagpapakasal ayon sa ating National Demographic and Health Survey ng 2022. And at the same time, yun pong mga pinapanganak out of wedlock, mas madami po sila, more than 840,000 compared to those informal union, which is more than 640,000. So, from there pa lang kita natin na talagang mas marami po yung pinapanganak na Pilipino na hindi nasa marriage yung setup nung mga magulang po nila. Given this development, masasabi ba natin, Ms. Mylene, na nag-iiba na yung family structure ng Pilipino? Nakikita po natin sa data na maaaring nagkakaroon na po ng pagbabago. It's a changing family structure. And kahit ano pong structure ang piliin ng ating mga kababayan, hindi po natin ito i-judge. No, we welcome all kinds of family structure. Ang importante lang po is really the quality of life na meron yung mag-asawa, meron yung mga individual na nais magpamilya, or kung nais nyo po na hindi rin magpamilya or magkaanak, talagang gusto din natin yung reproductive agency o yung inyong mga choices ay ating nirerespeto at meron kayong choice kung gusto nyo mag-family planning or not. Nakikita ba natin, Ms. Mylene, na magiging long-term trend na ito kasi bumababa na nga itong marriage registrations at ano po yung magiging implikasyon nito sa demographic patterns ng bansa? Ang gusto po talaga natin sa ngayon ay nakikita natin mukhang nagiging pattern po, no, based on data. At nakikita din natin na bumababa po talaga, ASEC, no, from the 2024 Census of Population and Housing, nakalalabas lamang. No, talagang bumababa ang population growth rate ng Pilipinas. So from 80% na lang siya in 2024. So ibig sabihin, ang average number of children din na meron ng mga Pilipino ngayon ay less than 2.1 or below replacement level na tayo actually. No, so actually yung iba nating mga kababayan, ang preference pa nga ayon sa aming study, no, ay mag-alaga po ng pets over children at i-prioritize yung economic well-being. Pero talaga, ang education ng women, ito talaga isa sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng delayed childbearing ang ating mga kababayan. Ayon din sa PSA, Ms. Mylene, pinakamaraming kasal pa rin ang naitatala tuwing February, June at December. Ano yung masasabi nito o ano yung insight nito sa cultural preferences ng mga Pilipino at paano ito nakakaapekto sa kabuuang pagbaba ng
rate ng pagpapakasal? Ang tingin po natin yung sa February kasi Valentine's Day. And December dahil tingin natin mas marami pong pera yung mga tao. Kaya mas madami talagang nagpapakasal. Aside from yung June kasi is traditionally yun talaga yung preference, di ba? June bride. Pero nakikita po talaga natin, i-encourage pa rin natin yung protection talaga ng ating mga kababayan na pumipili ng cohabitation setup. Yung protection po ninyo bilang babae, protection po ng mga anak ninyo, no, sa kung nagkataon po na nagkaroon kayo ng anak, yung protection nila, dapat yung equal protection whether legally married or not, yung protection ng mga bata at protection ng mga kababaihan sa ganitong setup ang ating talagang pinapanawagan. Nakikita nyo rin ba dito dahil sa datos na to na nag-iiba yung age of marriage ng ating mga kabataan at paano ito konektado? Sabi nyo, mas marami na kasing kababaihan na na-educate, nagkakaroon ng career. So, konektado rin ba ito dun nga sa career priorities ng mga kabataan ngayon, pati economic factors? So nakikita po natin, no, yung ating mga kababaihan, talagang ang priority nila is their education and their economic well-being. Ganun din yung mga kalalakihang mga Pilipino. So ang talagang nais natin, no, yung ating mga young people din kasi if qualitatively, if we ask them, gusto nyo po bang magkaroon ng anak? Majority of them, if you ask them, is hindi na magkaroon ng anak. Talagang economic well-being po yung nais ng ating mga kabataan. And even yung young adult fertility and sexuality study, sinasabi po na mataas yung live-in no, ng ating mga youth age 15 to 24 no, than any other surveys. No? So, yun po yung isa sa mga tinitignan natin. So, yung sa mga ating mga kabataan, ang gusto talaga natin is yung reproductive agency nila. Ibig sabihin, they are free to choose. At doon po sa choice na yon dapat tama para sa kanila. No? Malaya akong maging, ito ang ating core message sa ating mga kabataan. I am free to choose because meron pong isang study na young people are not dreaming dreams anymore. So sa ating mga kabataan, no, sa ating mga magulang na nakikinig, ito po talaga dapat yung unahin natin. Yung mga kabataan natin dapat mangarap na turuan natin sila. Meron po tayong mga malayaako.ph na website where parents can get information how to talk about sex and sexuality and yung mga bagay, reproductive health matters sa aking mga anak. Paano ko ba ito sisimulan? So ito po, malayaako.ph. Meron po tayo sa Facebook, Malaya Akong Maging. Maaari po nyo itong i-check out. Meron din po sa Facebook ang Konektado Tayo kung gusto nyo ng tips, no, para paano ba natin sisimulan ng mga ganitong pag-uusap. At gusto pa rin talaga naman natin, no, the protection of our young people, of our couples who are going into this setup. Ano naman ang implikasyon, Miss Mylene, nitong pagbaba ng bilang ng mga nagpapakasal sa fertility trends, sa household formation at family programs ng ating bansa? Eto, dahil nga bumababa po, no, yung bilang ng pagpapakasal, mas tumataas yung out of wedlock live births. So nais natin, yun pa din talaga yung panawagan, no, yung protection nitong mga kabataan, mga bata na pinapanganak sa cohabitation setup. No, so yun po yung panawagan, protection nila. At nakikita po natin, no, dahil dito sa trend na to, nagkakaroon din naman din tayo talaga ng below replacement level. So, ibig sabihin yung average number na pinapanganak ng mga Pilipino sa ngayon bumababa. No? So, makikita po natin sa susunod bakit ba ito nangyayari. Pero ang sinasabi po ng Philippine Statistics Authority because of the economic well-being and at the same time, yung naging preference ng mga Pinoy during the pandemic also, no, na hindi muna mag-anak dahil nga gusto nila mapanatili muna yung economic situation nila. Sa tingin nyo ba, sa pananaw ng CPD, mapapalitan eventually ng cohabitation o pagli-live-in itong pagpapakasal? At paano po ito binabalanse ng CPD sa kanilang mga polisiya at programa? So yung data po kasi talaga nakikita natin increasing talaga yung cohabitation, no? Pero kami, ang panawagan namin pa din, more than these numbers, is the quality of life of every Filipino. So sa ating mga kababayan, isang planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino pa rin ang gusto natin. So please, educate ourselves,
informed choices, ano po ba yung nararapat na family planning method para sa akin, para yung reproductive intention ko ay aking makamit. Yun talaga yung gusto natin. Walang unmet need for family planning. At lahat ng mga Pilipino, yung gusto nilang bilang ng kanilang mga anak, agwat ng kanilang mga anak, ito yung kanilang makakamit. Ano naman yung magiging plano o rekomendasyon ng CPD para mas maunawaan ng pamahalaan itong shifting family dynamics? Kasi ang daming Different aspeto. types. Kailangan magplano tungkol sa ekonomiya, sa health, sa education. So, paano mauunawaan ng pamahalaan itong shifting family trends para po mas makagawa ng programa na kapaki-pakinabang sa pamilyang Pilipino, no matter what structure it eventually ends up to become or So be. sa ngayon po, ASEC, ang gusto talaga natin demographic dividend. Yun talaga yung goal. Ibig sabihin, ang mga Pilipino ay edukado, healthy, skilled, no? Empowered sila. Yung mga working age natin, 15 to 64, ay empowered para suportahan yung mga dependent population, 0 to 14, yung mga bata, at 65 and over. So yun talaga yung economic goal natin, socio-economic goal natin, demographic dividend. Yun yung panawagan natin na dapat yung ating mga pamilya ay educated, healthy, employed, skilled, at empowered para masuportahan yung mga population na dependents, bata at saka mga matatanda. So yun yung gusto natin sa bawat Pilipino, no? Magkaroon talaga, palakasin yung sektor ng edukasyon, ng health, ng employment, ng skills, tsaka para maging empowered po sila. Ms. Maylene, nasa on para kausapin ng ating mga kababayan tungkol po dito sa nagbabagong forma ng pamilyang Pilipino at kung ano po yung pwede nilang maitulong o maiambag para ma-ensure po na makakatulong naman ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mga pamilya in the future. So, una po muna yung panawagan natin sa ating mga kabataan, malaya kayong maging. So, please check out malayaako.ph. Empower and educate yourselves. No? Please dream dreams and choose the right path. Pangalawa, sa ating mga Pilipino, no, na you are free to choose po, no, kung anong family planning method ang gusto nyo, kung ilan agwat, no, at ilang bilang ng mga anak ang gusto nyo para po sa isang planado at matatag at maginhawang pamilyang Pilipino para sa inyo. And more than the numbers, lagi naming sinasabi sa CPD, quality of life is what matters. At happy Population and Development Week dahil tao ang puso ng pag-unlad. At maraming salamat po sa inyo, ASEC. Ay, no, this sa week ba binibigay yun, niyo. ma'am? Actually, November 23 to 29, Ayan. yung Population and Development Week. At kinilala din namin yung mga local government units kung saan sila po yung panalo, no, para sa population and development. So congratulations po sa province of Iloilo, congratulations po sa City of San Juan at Municipality of Binangonan, Rizal. Congratulations din sa ating mga probinsya, no, na nag-place din po para dito at sa ating mga cities and municipalities. Kayo po ay isang modelo para sa Population and Development Week dahil tao ang puso ng pag-unlad. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Ms. Maylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am.